Gusto mo bang mag-abroad? Kung hindi ka ganito ka-ready, huwag kang mag-abroad. Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. Huwag kang mag-abroad kung hindi buo ang loob mo. Dahil dito sa abroad, dapat buong buo ang loob mo. Dapat dito matapa. Huwag kang mag-abroad kung may pumilit lang sa'yo. Dahil kapag may pumilit lang sa'yo, natitiyak ko na hindi ka tatagal sa abroad. Kunwari, sinabi ng asawa mo na mag-abroad ka kasi wala tayong pera. Nahikayat ka kasi yung kaibigan mo is nasa abroad, gusto mo din mag-abroad. Magkaiba yung kusang loob, yung desidido ka talaga kesa sa napilitan ka lang. Wag na wag ka mag-abroad kung nahikayat ka lang. Yung decision mo is 100% na gusto mong mag-abroad. Huwag ka mag-abroad kung hindi mo kaya magsakripisyo. Hindi lang sakripisyo. Walang katapusang sakripisyo. Dahil nga tayo ay malayo sa ating mga mahal sa buhay, mamimiss natin yung asawa natin, yung anak natin, yung mga magulang natin. So, kapag hindi ka marunong magsakripisyo, huwag ka na mag-abroad. Kasi dito guys, inisasakripisyo natin yung oras natin, yung kabataan natin, yung moment na dapat ay kasama mo yung pamilya mo. Inisasakripisyo yung mga bagay na yun or yung mga oras na yun para sa pangarap mo. Huwag ka mag-abroad kung hindi mo kaya magpasensya. Dahil dito guys sa abroad, kailangan mo is napakahabang pasensya. Milya-milyang pasensya ang kailangan mo dito. Dahil dito guys, para taga ng loob, yung pasensya mo talagang susubukin dito, lalo na kapag alaga mo ay bata. Alam talaga naman natin na kapag bata ang alaga mo ay sobrang kulit, sobrang likot. Susubukin yung pasensya mo dito guys. Kasi iba yung pag-aalaga sa anak natin at iba yung pag-aalaga sa anak ng iba. Kahit galit ka na, smile ka lang lagi. Huwag ka mag-abroad kung wala kang tiyaga. Kasi dito guys, sa abroad dapat matyaga ka. Kasi dito guys, magsasawa ka sa loob ng 2 taon. 2 taon is 1 contract. Sa loob ng 2 taon, paulit-ulit mo lang siyang gagawin. Sa maghapon, kunwari naglinis ka ng bahay, nagluto ka, naglinis ka ng CR, araw-araw mo siyang gagawin. So kung wala kang tiyaga, walang mangyayari sa'yo. So ang tendency nun, uuwi ka ng Pilipinas. Kasi nga, wala kang tiyaga. Pag walang tiyaga, walang nilaga. Kasabihan yun, di ba? Huwag kang mag-abroad kung malulungkutin ka. Kasi dito sa abroad, sobrang nakakalungkot, guys. Huwag kang mag-abroad kung hindi mo kayang pasayahin yung sarili mo. Kasi kami mga OFW, sanay na kami pasayahin ang aming sarili. Basta yun, yung kung malulungkotin ka na yung tipong kapag na-miss mo yung family mo, tapos yung parang option mo lagi, so uwi ka na lang kasi nga namimiss mo yung pamilya mo, namimiss mo yung anak mo, yung asawa mo. So kung malulungkotin ka, huwag ka na pumunta dito kasi dito kailangan na hindi ka dapat makakaramdam ng lungkot, or kung nalulungkot ka man, dapat alam mo kung paano pasayahin yung sarili mo. Bakit natatawa ako dun sa pasayahin yung sarili? So, yung tipong kunwari, kapag nalulungkot ka, so ako, kapag gano'n yung nangyayari, kapag nalulungkot talaga ako, as in umiiyak ako, hinahayaan ko yung sarili ko na namnamin yung kalungkutan, iniiyak ko talaga siya, and then pagkatapos nun, maluwag na yung damdamin ko, makikinig ako ng music para malibang yung sarili ko, para mawala yung lungkot, para i-encourage yung sarili ko na itong sakripisyo ko is para sa kanila. So, yun ang ginagawa ko para pasayahin ang aking sarili. At huwag ka mag-abroad kung ikaw ay matatakotin. Kasi dito guys, minsan ganggangan. Alam niyo yung ganggangan, yung parang tatakutin ka. Lalo na kung ang amo mo ay medyo matapang, medyo malakas yung boses, medyo maselan, medyo masungit, malalakas yung boses nila. So, kapag ikaw, matatakotin ka, syempre retret na tayo. Huwag kang mag-abroad kung hindi ka marunong makisama. Kasi dito guys, hindi sa lahat ng pagkakataon, ikaw lang yung kasambahay. May mga times na meron kang madadat nga na kapwa mo kasambahay. Kunwari, kapwa mo Pilipino. So, kailangan marunong kang makisama. Dapat marunong kang makiramdam. At huwag kang mag-abroad kung hindi ka matatag. At huwag kang mag-a-abroad kung mahina ang iyong kalusugan. Like for example, kunwari, mayroon kang dinaramdam na sakit. Kunwari, may hika ka. Kunwari, mahina yung resistensya mo. Huwag ka na mag-abroad kasi dito sa abroad, palakasan ng resistensya, palakasan ng katawan. Kasi hindi lahat ng pagkakataon is napupunta ka sa maswerteng amo or sa maswerteng kalagayan. May mga times na ang pagtatrabaho dito guys is talagang sobrang haba ng oras. Napakaswerte mo na kung magtatrabaho ka ng mga 13 hours to 14 hours. Pero kalimitan dito nasa 18 hours. Ibig sabihin ng mga alas 12 na ng gabi.
natatapos. So ako naman, nasa swerteng sitwasyon naman ako kasi natatapos ako alas 8 ng gabi, minsan alas 9, ganyan. So nasa 14 hours pa rin akong nagtatrabaho. Huwag kang mag-abroad kung wala kang prinsipyo sa buhay at wala kang paninindigan. Kasi dito sa abroad, nanlipa na ang tukso. Kung mahina kang nilalang, hindi ka po pwede dito. Lalo na kung ikaw ay may iniwang pamilya, kung ikaw ay may partner, kung ikaw ay may boyfriend or girlfriend, at kung hindi mo kayang paglabanan ang tukso, huwag ka na mag-abroad. Para sa akin yung tukso, hindi yan aksidente. Kasi yung tukso, susubukin ka. Kung hindi ka matatag, bibigay ka. Lungkot kasi dito guys sa abroad. Kailangan mong libangin yung sarili mo. And minsan yung iba ang ginagawa para malibang yung kanyang sarili. Nakikipagkaibigan, nakikipag-chat. So hindi niya namamalaya, nagkakamali na siya. Kung gusto mong malibang, siyempre dapat ang kausapin mo yung asawa mo or yung jowa mo or yung anak mo. Kung nalulungkot ka, huwag kang humanap ng ikaliligaya mo sa iba. Kasi yung pagkakamali, hindi aksidente yan. Kundi choices mo yan. Tulad ng sinasabi nila, aksidente lang, hindi ko sinasadya, nagkamali ako, hindi ko sinasadyang magmahal ng iba, ganyan. Hindi yun aksidente, sinadya mo yun. Mayroon tayong choice na hindi natin gawin yun, pero ginagawa natin kasi nga mahina tayong nilalang. Alam nyo ba na maraming mga OFW, hindi naman lahat, sad to say na nagiging broken family dahil nga kung sa parents ay nag-abroad, pagdating sa abroad is nagloko, it's either yung iniwan sa pamilya yung nagloko or ikaw mismo na nandito sa ibang bansa ang nagloko. Maraming mga cases na ganyan yung nangyayari. Nagiging broken family sila dahil hindi nila napaglabanan yung tukso. Masarap mag-abroad kasi nga yung opportunity na kumita ng pera nandito sa abroad. Kasi kung nasa Pilipinas lang tayo, kahit pa maghapon magdamag ako nagtatrabaho, hindi ko kayang kitain yung ganito kalaking halaga. Yung pinaka maganda bilang isang OFW, it's yun nga kumikita ka ng malaki, kapag-ipon ka. Pero yung disadvantage or yung pinakamasakit bilang isang OFW, hindi mo kasama yung asawa mo, yung anak mo, and napakasakit isipin na lumalayo yung loob ng anak mo sa'yo. Yun yung pinakamasakit sa pagiging ina as OFW. And for me, as a me, nag-start akong mag-abroad. Yung panganay kong anak, 3 years old. Nagulat na lang ako one day, mag-18 years old na siya. Parang, what? Ang bilis mo lumaki, ganyan, tapos ang layo ng loob mo sa akin. Yun yung biggest regret ko or biggest sacrifice na nangyari sa akin. It's a reality. Napakasakit isipin na lumalayo yung loob ng anak mo sa'yo. Dahil gusto mo kumita ng malaking pera and iniwan mo sila para sa kanila. So, masakit para sa akin or para sa aming mga ina na may mga times na umiiwas sa atin yung mga anak natin, yung lumalayo yung loob sa atin, yung mga times na kapag kinakausap natin sila na parang ayaw tayong kausapin, ganyan. So, yun lang guys yung gusto kong i-share sa inyo. Sana may nagustuhan kayo sa mga pinagsasabi ko and sana supportahan nyo ang channel ko.